Actually, ang findings ng UP Los Baños is intracranial bleeding, or is parang nagkaroon siya ng crack. Dun sa CT scan ko, nagkaroon siya ng internal hemorrhage sa loob. So, yung internal hemorrhage na yun yung nag-trigger para lalong maging worsen yung pakiramdam ko. But in spite na ni-confine ako sa Los Baños, nagpa-out talaga ako sa hospital. I stay at home, pero napapa-check up ako sa doctors. Nagkaroon ako ng matinding taas ng lagnat nun. Siguro, nag-40 siya. The whole day, nag-take ako ng pampababa ng lagnat. Hindi ako bumababa. Hindi bumababa ng lagnat ko. So, ang ginawa ng husband ko, dinala ko sa hospital ulit, somewhere in Imus. So, ang findings nila ron, kailangan CT scan, x-ray, lahat, everything. Laboratory. So, ang result ng Pilar Hospital sa Marine Imus is positive ako sa internal bleeding. So, kasi biglang bumaba yung platelet ko. So, nung makita ko ng doktor ko, she was really surprised kasi hindi ako ganon dati. Biglang, in a few weeks, talagang bumigay yung katawan ko, talagang biglang nakita nila yung haggardness ng mukha ko. So, sabi niya sa akin, okay, ganito, i-CT scan kita for final opinion. The result of the CT scan, she advised me na for operation. Kasi pumapasok na raw yung dugo sa lamad ng utak ko. Ang attack ko nun is, every 30 minutes. Nagsisisure ako, nagsusuka ako, nagno-nosebleed, dumudugo yung tenga ko. May time na wala akong paningin in 30 minutes. May time na matigas ang katawan ko. And yung husband ko, hindi na siya makapagtrabaho. So, saan kami kukuha ng pagkain namin, di ba? So, I prayed to God na lang na sana, please help us. First week of August, yung hindi na ako nakakabangon. My fever, hindi na bumababa sa 40. Nagbi-bleeding na ako, tapos minsan, may time, sumusuka ako talaga ng Dinala nila ako sa hospital, in Dasma. But the hospital, when they found out, talagang wala na magagawa kasi may itim na yung dito ko. And then, sinaksakan ako ng oxygen, lumalabas dugo na. Yun nga, ang advice ng neurologist is for operation. Yung operation na yun, it would never succeed anymore. Sabi ko nga, kung yung 350,000 na pabayad sa operasyon, kung mamamatay din lang ako, ibanding ko na lang sa family ko, at least kahit paano may maiwanan pa ako. So, yun yung time na dumating sa punto na nag-decide na ang doktor na iuwi na ako. Ang hiling ko na lang daw noon, before na ako, naramdaman ko na parang hinang-hina na ako, ang lagi ko lang sinasabi is, ang ipasusuot sa aking damit, yung toga ko during the time na choir member ako. Yun lang ang nirequest ko sa mother ko. So, my kids called up their lolas and telling them na dali na yung damit. Yung gabi na yon ng August 28 na yon, hindi nila makakalimutan yon kasi yun yung time na nilinisan na nila ako, binantayan nila ako the whole day, and they were asking and begging the God, please help my mother. Yung anak kong lalaki na napakatapang, wala siyang ginawa kundi, Mama, lakasan mo ang loob mo. Nandito pa kami. Kailangan makita mo yung apo mo. 5 o'clock in the morning, wala na. As in, from here na lang yung mainit sa akin. From the stomach ahead. Yun na lang ang mainit sa akin. Although mainit siya, pero matigas na to. Iba na yung itsura ko, pero pinilit nila akong linisan. Nilinisan na nila ako, niready na nila ako. Hinintay na lang yung pagdating ng mother ko, dala yung damit. They cleaned the house already. Nihanda na nila yung lugar na pagbuburulan sa akin. Early in the morning, tinawagan na ng auntie ko ang Samsung Funeral Homes for the coffin. Dumating yung pinsan ko na mga about 7:30. Pinrade over na ako, kasama yung ministro nila. And then, they shout, they prayed. Kung talagang oras ko na, get me soon as possible. Huwag na akong pahirapan. In fact, matagal na yung ilang buwan na paghihirap ko. Kung hindi pa naman, gumawa siya ng himala. Or send somebody to help me para makarecover. Dumating si Sir Oliver, the one who, nagdala siya ng Quantumin. Nung makita niya ako in the first place, pagpasok, nagkakagulo na sa loob, marami ng tao.
Pagpasok niya, hindi niya ako ayaw niya akong tingnan, bumalik siya palabas. Parang hindi niya matake na ako yun. Tapos, siguro, nilakad